Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 22, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 20, verse 27 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala sa muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang 3 pangunahin pong mga karakter dito sa mabuting balita nating binasa ay ang mga Saduseyo, si Jesus at mga ilang eskriba. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sa narinig natin, 7 magkakapatid na lalaki ang napangasawa ng isang babae at namatay din silang lahat. Kaya sabi ng Saduseyo, parang kung baga sa word natin, sa salita natin, kung totoong merong muling pagkabuhay, ay sino yung magiging asawa ng babae sa 7 na yun? Kung ngayon nyo lang na rinig itong mabuting balita, baka ganon din ang ating iniisip sa muling pagkabuhay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganon ang muling pagkabuhay. Hindi ganon ang magiging sitwasyon. Dahil tayo ay mga anak ng tao, tayo ay mayroong pisikal na katawan at ang ating katawang pisikal ay namamatay.
At dahil dito sa physical na 'to, nagkakaroon tayo, nag-aasawa tayo. At dahil sa pag-aasawa natin ay nagkakaroon tayo ng anak. Nagiging ano tayo, procreator ng ating Panginoon. Sa pamamagitan natin, nakakalikha tayo ng panibagong nilikha o tao sa tulong ng Diyos. Pero pagdating sa doon sa kabilang buhay, hindi na tayo magpo-procreate dahil tayo ay hindi na mga anak ng tao kundi tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya mapalad tayo na sa huling panahon na kung tayo ay muling bubuhayin ay makakasama natin ang ating Panginoon. At dito naman sinasabi nga ng Panginoon ay na tayo ay parang katulad ng mga anghel. Ang mga anghel ay wala silang gender, wala silang male o kaya female, wala silang babae o lalaki. At hindi rin sila nag-aasawa. Dahil yung mga salitang last, wala yun sa kanila. Kaya parang katulad ng mga anghel, ganun ang magiging katayuan natin sa muling pagkabuhay. At dito rin para mapatunayan sa mga Saduceo ang sinabi ni Moises na para mapatunayan na merong muling pagkabuhay, sinabi ng ating Panginoon tungkol kay Moises, na sinabi ni Moises sa Diyos doon sa burning bush na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos na Isaac, at Diyos ni Jacob. Kasi namatay lang yung mga katawang lupa nila, pero patuloy silang nabubuhay. At kung namatay man ang itong mga sila Abraham, Isaac at Jacob, at kung totoo nga silang patay, ay hindi sila hindi pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng tawagin ang Diyos ay Diyos nila Abraham, Jacob at Isaac, dahil ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kaya maganda rin nating pag-isipan o pagnilayan na ang mga namatay noong unang panahon na naging matuwid sa Diyos, lalong-lalo na yung mga kilala nating mga namatay na, nakapiling na ng Diyos, malakas ang kanilang pananalangin dahil mas malapit sila sa Panginoon at sila ay nakaayon ang kanilang kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya maganda rin na hingin natin ang kanilang panalangin para ipanalangin tayo sa Diyos. 'Di ba minsan sa atin kapag meron tayong mga gustong ihingi sa Panginoon, humihingi rin tayo ng panalangin sa ating mga kapatid dito sa lupa. Pero tayo ay hindi pa ganoon ka perpekto ang ating kalooban. Minsan ang kalooban natin ay kalooban lang natin, hindi natin minsan nasusunod ang kalooban ng Diyos. Pero ang mga namatay na nandun na sa langit, kapiling ang Diyos, ang kanilang kalooban ay katulad na ng kalooban ng ating Panginoon. Laging naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya magandang hingin din natin ang kanilang panalangin. At dito, ang mga eskriba ay sinabi nila na magaling ang sagot ng guro ni Jesus. Kasi wala nang naitanong ang mga Saducea pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Jesus. Kaya wala na sa kanilang nagtanong. At dahil dito, masasabi natin na sila ay wala ng galit o kaya wala na silang inggit sa ating Panginoon. Pero hindi po ito totoo dahil alam naman natin sa huling yugto ng buhay ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay hinuli pa rin nila at